Yun. Ayan. So once again, amazing morning, no? So, ayan, going back. Ayan, welcome to our 500 million na viewers na. Ayan, so dumadami na tayo. So welcome everyone sa mga wala kahapon. Ayan, so catch up po tayo ngayong gabi. Alright? So, as I was saying, mga mentors, lahat ba ng nandito merong pangarap? Ayan, type nyo nga in the chat kung meron kayong pangarap. Dapat ano tayo 51 yung nandito, mga 50 yung mabibilang natin dito. Sige. Lahat ba merong pangarap o meron dito walang pangarap? Gusto lang mag-training. Ayan. Ayan, yes, yes, yes. Ayan, wala pa 'to sa ano, sa 30. Alright, alright. So lahat tayo merong pinaglalaban na pangarap. Ang tanong, bakit nasa IM Worldwide kayo? Malinaw ba sa inyo yon? Ayan. Puwede niyo ba akong sagutin in the chat, bakit nasa IM Worldwide kayo? Tapos biglang sagot niyo din sa akin pangarap 'no? Hindi, sagutin niyo ako, huwag niyong ibalik sa akin yung ano ko, sagot ko. O lahat kayo merong pangarap. So yung pangarap kasi na yan, puwede naman na ibang bagay, ibang vehicle, ibang platform yung magbigay sa inyo yan. Pero ang tanong, bakit kayo nasa IM Worldwide? Do you believe na ito yung magdadala sa inyo sa pangarap ninyo? Nakikita niyo ba si IM Worldwide na ito yung retirement plan ninyo? Bakit? Bakit kayo nasa IM Worldwide? Baka yung iba dito gusto lang kasi mag-barley. Baka yung iba kasi dito gusto lang maka-discount, yan. Bakit kayo nasa IM Worldwide? Dreams to reality, si IM Worldwide ang vehicle ko, ayan. Dahil nakita kong may future ako sa IM, Mentor Judith, Mentor Connie, to achieve time and financial freedom 5 to 10 years from now. O yan, very specific na. Kasi naniniwala ako na dito ko makakamit yung pangarap ko. Yan, sabi ni Mentor Eden, nasa IM ang future, sabi ni Aljen, para makatulong at kumita. Naniniwala ako na ito yung way para yumaman ako. Wow, love it. Ayan, dito ko po nafi-feel ang sure earning, sabi ni Mentor Amalia. Para sa dream house, sabi ni Mentor Joanna, to secure our future, sabi ni Mentor Rama, para makatulong sa family, nasa IM ang purpose sa buhay, Nax. Ayan, dito ako dinala ni Lord. Amen, Mentor Shin. Ayan, to learn to build MLM through IM business for long-term business to set up IBC. Ayan, nagiging specific na tayo. To help my parents and for my future, sabi ni Sofia. Sarap basahin, no? Magbasa na lang kaya ako hanggang matapos tong training, no? Ayan, sabi ni Mentor Dylen, dito ko nakita na maraming mabago ang buhay ng marami. Ayan. Love it. Dito namin nakikita na mas mabilis ma-achieve ang pangarap namin. Ayan. Perfect. So, congratulations, no? Kasi somehow, based sa sagot ninyo, naiintindihan nyo naman kung ano yung pinasok ninyo. Ayan. Tinanong ko lang yan just to make sure na alam ninyong lahat kung ano po yung pinasok ninyo. Meron ba dito yung naguguluhan pa? Ayan, type mo nga po in the chat, meron ba dito yung naguguluhan ba? Paano makakatulong sa akin sa I Am Worldwide? Paano naman ito mabibigay yung pangarap ko? Yun, yung hindi pa niya masyadong naiintindihan yung business natin, meron pa ba? Ayan, wag kang mahiya kung ano, hanggang ngayon hindi mo pa talaga siya naiintindihan. Mag-comment ka lang sa chat para alam namin. Ayan, dito ko nakita yung dream for my family at help others ma-achieve ang time and financial freedom para sa family ko, to escape from employment. Ka mag-escape friend. To fulfill my purpose in life. Ayan, para ma-secure ang aking future. Alright, so lahat yan correct. Dito ko nakita yung dream ko for my family at help others. Sabi ni Mentor Rowena. Mentor Rowena, nakikita mo din ba si I Am Worldwide na magpapauwi na sa'yo? Ayan. Magpapauwi na sa'yo. Ayan, ngumiti siya, tumawa siya. By the way, thank you sa mga naka-open ng cam, Ayan. Kahit papaano nakikita kong merong attentive sa'kin. Ayan. Uy, may mga nag-open pa ng cam. Ang gaganda niyo, mga mens. Ayan. Sige, so excited na din ako na i-share yung pag-uusapan natin ngayong hapon.
So, yan, happy ako sa mga naging sagot ninyo. Kasi sabi ko nga, somehow, nakikita ko naman na naiintindihan nyo na kung ano yung business natin. Ang curious lang ako is medyo naiintindihan nyo naman na pala yung business natin. Pero parang hindi ko nakikita na araw-araw sinishare nyo siya. Ayan, sinong guilty dito? Nakikita nyo naman yung ganda ng business natin, di ba? Sabi nyo kanina, nakita nyo na ito yung makakatulong din sa iba. Pero hindi ko nakikita sa mga accounts ninyo, sa mga activities ninyo, na nasi-share nyo siya on a daily basis. Maganda siya, pero bakit hindi siya nasi-share? Bakit? Meron ba dyan yung nahihiya pa? Kung nahihiya ka pa, bakit? Ayan, sobrang guilty. 'Di ba? Ayan, ako mens guilty, o 'di ba? Kasi mga mentors, 'pag fully naintindihan mo na, naging malalim na yung understanding mo dito sa business natin, i-e-embrace mo na siya. Magiging part na siya ng buhay mo. At hindi ka papayag, syempre dahil part na 'yan ng buhay mo, kagaya ng kape, o 'di ba, kung naging part na 'yan ng lifestyle mo, papayag ka ba na paggising mo hindi ka nakapagkape, 'di ba? Kung naging part na ng buhay mo sa I Am Worldwide, bakit hindi mo siya shine-share? Bakit hindi siya nagiging part ng lifestyle mo? Ayan, so ngayong gabi, yun yung pag-uusapan natin, 'di ba? Kung ano ba talaga ang puwedeng maibigay ng I Am Worldwide sa inyo, paano 'to makakatulong sa inyo, at bakit hindi dapat siya ikinakahiya. Alright? So, yun. Sino dito yung gustong malaman about dun? Kasi curious na ako kasi siyempre 'tong training na 'to mga mentors, halos every week siya na binabagsak sa I Am Worldwide page. Halos every week. O 'di ba? Nasa YouTube lang din 'to mga mens, hindi ko alam kung napanood niyo na. So by the way, ano ba yung topic natin na 'yan? Sige, magse-share screen na ako, Ayan. Paki-brace yung mga sarili ninyo, magdala kayo diyan ng mga towel kung kailangan ninyo kasi mapanakit 'tong topic natin ngayon. Mapanakit. So kung kailangan niyo din ng helmet diyan, shield, ayan, kasi talagang ano kayo dito, matitik-ulan kayo. Ayan, yung mga tawa ng mga hindi Ilocano, eh. Ayan, so medyo mapanakit lang itong training natin ngayong gabi, pero for sure ito yung magsisilbing eye-opener sa lahat. And hopefully, ito yung magiging umpisa ng pag-take off nyo din. Ayan, kung ikaw hindi ka pa nanggigigil ngayon dito sa business natin, kung ikaw hindi ka pa sure kung gagawin mo ba to or hindi, hopefully after this night, after our training, maiintindihan mo na kung bakit ginagawa natin araw-araw si I Am Worldwide. So our topic for tonight mga mentors is why network marketing. So gagamitin ko dito yung slide mismo ni VP Aika. Wala akong binago dito para kung ano yung mindset ng VP natin, yun din po yung maita-transfer ko sa inyo. Alright? So, lahat naman tayo aware na si I Am Worldwide is a network marketing business. Pero mamaya, mas pag-aaralan natin, mas lalalim pa tayo kung ano ba yung network marketing business. But before ko umpisahan tong topic na to, let me start with the story. Okay, so kwentuhan muna tayo. Ako ngayon si Lola Encar, gano'n. Kasi storytelling tayo. Alright, so okay naman na yung screen ko, nakikita nyo na pala? Ayan, type nyo naman sa chat. Okay daw, sabi ni Mentor 1. Walang mga naka-block ha. Ayan. So by the way mga mens, curious lang ako. Ito kasi sabi ko kanina is halos every week siya na nila-live sa I Am Worldwide page. Nasa YouTube lang din 'to ni VP. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba kayo napanood na or na-attendan na 'tong training na 'to? Ayan. Sino dito yung hindi pa? Ayan, type me in the chat. Yung hindi pa alam why about dito sa training na 'to. O madami pa, Mentor Fe, Mentor Shin, Sofia, Mentor Marinil, Mentor Randy, o sino pa? Ilan lang sila, oh.
O 'di ba? Marami pa. Iba dito matatagal na pero hindi pa rin. Ayan. So sa mga hindi nag-type ng me diyaan, sige. Kasi marami pa ring guilty, eh, na hindi niyo shine-share yung sa business natin. Kayo ba naintindihan niyo na yung training na 'to? Ayan, type niyo nga in the chat. Naintindihan niyo na ba siya? Kung napanood niyo na 'to? Fully naintindihan niyo na ba siya? Ayan, not yet pa? Mag-me na lang din ako. Kung hindi kayo sure, hindi pa po napapanood, 50% siguro, o 'di ba? So gano'n naman din talaga kahit na paulit-ulit natin minsan napapakinggan yung training, ayan. Hindi kasi enough na once mo lang na-attendan yung training tapos magaling ka na, alam mo na. 'Di ba, yung mga mentors nga natin, yung mga top natin hanggang ngayon nag-a-attend pa rin sila ng training, eh. So itong training natin na 'to, the first time na mapapakinggan mo siya, yes, may maiintindihan ka, may maa-absorb ka, pero mas fully maiintindihan mo siya 'pag paulit-ulit mo siyang pinapanood. 'Di ba? Repetition is the key to mastery. So 'yan yung pag-uusapan natin ngayon and I hope, ayan, marami kayong maintindihan. Babagalan ko lang para lahat makasunod. Mens, nagluluto lang po muna ako, sound on lang po. Okay, Mentor Jen. Ayan, hindi pa binabaan lang ni Mens Aljen. Okay, sige. So lahat kailangan pa natin 'tong training na 'to. And eto mga mentors, 'tong training na 'to, ito yung basic na dapat binibigay natin na training sa mga nag-uumpisa. Nagtataka ba kayo na ang dami ninyong napapa-join, tapos after few months, wala na sila? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nila naintindihan yung pinasok nila. Kaya importante ngayon, dahil ginagawa na natin yung sistema ng Million Builders Empire, ayan, uumpisahan natin dito. So, from now on, itong copy ng slide na 'to ibibigay ko sa inyo after ng training natin para kapagka may bago kayong member, kahit na wala pa tayong schedule sa team natin na ano, puwede niyo nang ma-orient, puwede niyo nang pagpraktisan yung mga new members ninyo. Okay. So, sige, dito na tayo sa kwento. So, meron daw dalawang fox. So, ito yung fox na naglalakad. Lunchtime yan. Ayan, tanghaling tapat, ang init-init. So, naglalakad sila kasama nung kaibigan niya. Naglalakad sila. Tapos maya't maya, nakaramdam sila ng gutom. So, gutom na gutom yung dalawang fox. So, nag-uusap sila ngayon, ano kayang kakainin natin? Ayan. So, ang pangalan nitong unang fox, wait lang, kuha ako ng pangalan dito, ay si Camilo. Ayan. Tapos pards niya dito, pare niya si Mentor Leody. O, sabi niya, Leody, ano kayang kakainin natin ngayon? Gutom na ako. Tanghaling tapat yan na, naglalakad sila. Tapos sabi naman nitong Camilo, maghanap tayo pre. Ayan, marami dyan. Tapos kakalakad nila, lakad ng lakad, may nakita sila ngayon na rabbit. Tong rabbit na to, pangalanan natin, si Chad. Ayan, si Mentor Chad. So si Camilo, Mentor Lyodi, at saka si Mentor Chad. Okay? So yung fox, si Lyodi at saka si Camilo, yung rabbit, si Mentor Chad. So nung nakita nitong rabbit, napapalapit yung dalawang fox sa kanya. Yung tipong lalapain na siya, ang ginawa nitong rabbit na to, 'di ba mas maliit si rabbit kaysa sa fox? So ano, mas mabilis kung tumakbo itong sina fox. Tsaka mas malaki sila, 'di ba? So mabilis lang aabutan ni fox itong rabbit. Pero nung nakita ni rabbit na malapit na sila sa kanya, lalapain na siya, mabilis din na tumakbo itong si rabbit. As in, bilis, 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 bilis. Hanggang sa 10 minutes na, 20 minutes na, inabot na sila ng oras, naghahabulan pa rin sila. Hanggang sa napagod na yung dalawang fox. Napagod na si Leody, napagod na si Camilo. Sabi nila, ayoko na pre, maghanap na lang tayo ng ibang pagkain natin. Hindi ko mahabol. Hindi ko mahabol yung rabbit. Sabi niya, napagod na sila. So tumigil na sila, naghanap na lang sila ng ibang pagkain. So anong moral of the story? Bakit kaya hindi nahabol nung dalawang fox yung rabbit?
Ayan, puwede niyo bang i-type sa chat? Oh, sige, type niyo lang sa chat mga mens. Bakit kaya hindi nahabol nung dalawang fox yung rabbit? Oh, mas malaki sila, mas mabilis sila, dalawa pa sila. Mag-isa lang ni rabbit, oh, mas maliit pa siya. Bakit kaya hindi nila nahabol? Yan. Puwede niyo ba yan i-type sa chat? Ayan. Paki-demo mentors, paano mapagod? Dapat ba may gano'n? Ayan, pamamaraan ng paghabol na pagod, wala silang diskarte. Magkaiba sila ng reason kung bakit sila tumatakbo. Surrender kasi agad, napagod, dahil malalim ang dahilan ni Rabbit kaya binilisan niya, buhay niya nakataya. Ayun, may mga nakakuha, may mga nakaintindi. Ayan, meal for the current time, panandali ang needs. Napagod na kasi takbo ng takbo. Mas mabilis yung hinahabol. Sabi ni Mentor Lito, walang diskarte kasi yung fox, ang habol lang nila ay food, tas si Rabbit tumatakbo para sa buhay. Yes, diskarte sa ayan. So, correct kayo diyaan. Parehas sila na may reason, 'di ba? Parehas naman sila na may rason kung bakit sila tumatakbo. Ayan, si Fox, ang rason niya, nagugutom na siya, pagkain niya. Eto naman si Rabbit, ang reason niya, tumatakbo siya para sa life niya. So, parehas na merong reason, parehas na merong pinaglalaban. Ano ang difference? Yung lalim ng pinaglalaban nila. Sino yung mas malalim ang pinaglalaban? Si Fox o si Rabbit? Ayan, type nyo sa chat, sino yung mas malalim yung pinaglalaban? O si Rabbit? Yes, tama kayo dyan. So, ganun din dito sa business nating mga mentors. Are you living just to survive? Ayan. So, are you running for lunch or life? Alam nyo dito sa business natin, no, mga mentors, dalawa yung klase ng distributors. So, gusto kong basahin yung sagot ninyo dito sa next na questions ko. Kasi dalawang klase ng distributors din yan. Ito, si Fox at saka si Rabbit. Yung iba, ginagawa nila si I Am Worldwide para may pangkain sila. Ginagawa nila si I Am Worldwide para makabayad ng bills nila. Ginagawa nila si I Am Worldwide pang extra income nila. Ayan. And then yung iba naman na mga distributors, ito yung mga kasama sa top. Ano yung pinaglalaban nila? Yung pangarap nila. 'Di ba? And nakita nyo naman kung anong nangyari. Kung sinong nanalo. Yung mas malalim, yung pinaglalaban nila. So ang tanong, sa current state nyo ngayon, sino kayo? Si Fox kayo o si Rabbit? Ayan. Yung hindi ka tumitigil, yung hindi ka tumitigil kahit nagaano ka mahirapan kasi ang pinaglalaban mo yung pangarap mo. Itong si Fox, dahil ang pinaglalaban lang niya is yung pangkain niya, nung time na napagod siya, tumigil na siya. Nung time na napagod na siya, naghanap na siya ng iba na kakainin niya. Sino dito? Ayan. Yung current state nyo ngayon na, sino kayo ngayon dyan? Si Fox kayo o si Rabbit? Guilty. Ayan, si Fox, si Rabbit, si Fox pa. Ayan, si Fox. Ayan, si Rabbit. Wow. Ayan, congratulations sa mga current state na nila is si Rabbit na. Ayan. So, kapag ka ikaw si Rabbit, kahit na mahirapan ka, kahit na pagod ka na gutom ka na, tumatakbo ka pa rin, hindi ka tumitigil. Ayan, ako guilty din ako dito nung napakinggan ko 'tong training na 'to. Sabi ko, oo nga, sabi ko dati extra income ko lang 'to. Naku, nagawa ko lang 'to para may pambayad ako ng bills ko. Ayan, which is kaya pala hindi ako nakakalayo, kaya pala hindi gano'n pa kalaki yung na earn ko na passive income kasi hindi pa pala gano'n kalalim yung why ko.
Ayan, so gano'n kaimportante 'to. Alam mo yung ano, nasa first slide pa lang tayo, pero grabe na 'no, grabe na yung wisdom. So kung ngayon, si Fox pa lang kayo, ang goal ninyo mga mentors, ang goal nating lahat is maging si Rabbit tayo, na kahit na mahirapan tayo dahil ang pinaglalaban natin is yung buhay natin, yung pangarap natin, hindi tayo titigil, hindi tayo maghahanap ng ibang pagkakakitaan once nahirapan tayo. Alright? So, dito tayo paglalaban natin yung life natin. So, ipapakita ko lang din 'to sa inyo yung reality natin. Oh my gosh, umuulan. Okay ba ang weather sa inyo mga mens? Hopefully hindi mag-brown out. Summer pa lang pero nagbo-brown out na. Okay? Okay ba yung audio ko? Kumbaga naririnig niyo naman ako mga mens, type niyo nga sa chat. Clear pa? Sige, kasi ang lakas nung ano, ang lakas nung ulan. Siguro mag-headset na lang ako para di ko marinig. Talaga? Wow, walang ulan dito sa Magsaysay. Brown out na dito. O 'di ba, parehas ng mga nasa Bayongbong 'tong mga 'to. Naku, sana naman hindi mag-brown out. Ang ganda pa man din ng topic natin. O pero sige, eto, wala pa po dito sa Laguna. Okay, sige. So patalastas lang po 'yun. So itong next na ipapakita ko sa inyo ngayon mga mentors is the Social Security System Survey about senior citizens dito sa Pilipinas. So ang lumabas diyan sa survey na 'yan is eto, 45% daw ng mga seniors natin dito sa Philippines are dependent sa mga relatives nila. So, depende kapag ka may ibibigay yung mga anak nila, yung mga relatives nila, mga umaasa sa padala, ganon. So, tignan nyo 45%. So, napakaraming dependent kapag ka naging seniors na. So, yung iba naman, 30% daw umaasa sa charity. Dependent sila sa charity. Sila yung mga dependent sa mga donations, 'di ba? So yung iba may mga ano nga diyan, may mga nagso-solicit, gano'n, para mabuhay yung sa mga seniors. Yung ibang country naman mayroon silang tinatawag na home for the aged. Ayan. And then 23% daw ng mga senior citizens natin are still working. Ito din yung isang nakakasadnap na reality. Alam niyo kung bakit? Kasi 'di ba yung mga seniors mahihina na sila. Supposed to be nagpapahinga na lang sila. Supposed to be hindi na sila nagtatrabaho, nag-e-enjoy na lang dapat sila. Pero dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, 23% are still working. And eto, only 2% daw yung financially independent. Sila yung mga tao na nakapaghanda sa pagtanda nila. Sila yung mga tao na prepared sa retirement age nila. And tignan nyo naman, sa dami ng population natin dito sa Pilipinas, only 2%. So kung kayo po, kapag katumanda kayo, kapag dumating yung time na tumigil na kayong magtrabaho or pag naging senior citizen kayo, saan nyo gustong mapabilang? Dito sa 45%, 30%, 23% or 2%. Ayan, syempre ang gusto natin doon sa 2%. 'Di ba? Ang tanong, paano? Paano kayo magiging part ng 2% na 'yan? Ayan, so mamaya masasagot din natin ha. So hopefully mapaliit natin yung percentage na 'to. Kasi nga dadami na tayo na magiging financially independent. Ayan. So, next na tayo tignan nyo din 'to. Ito din yung sad reality natin. Years in school. Ilang taon tayo sa preschool? We spend 3 years. Ayan. And then pagdating ng ano, yung ngayon 'di ba may K-12 na? Ayan, so elementary hanggang high school inaabot na 'yan ng 12 years. And then magka-college pa, depende sa course mo. And then depende din
kung nakuha mo lahat ng subjects mo, pero inaabot ka minsan ng 4 to 7 years. So in short, we spend 19 to 22 of our precious years studying alone. O imagine niyo 'yan, So how old are you ngayon? Sabihin na lang natin 22 years kayo na nag-aaral. And tignan niyo 'to, ayan, reality check. Sabi ko nga sa inyo mag-helmet kayo kasi baka masaktan kayo dito. Tignan niyo, so 22 years, almost 19 to 22 years tayong nag-aaral. And we finish school to secure a job, but didn't learn about financial literacy to attain real security. Akala kasi natin since yun yung nai-mindset sa atin na 'pag nakapag-aral tayo ng mabuti, makakuha tayo ng magandang trabaho para maging secured tayo. When in fact, hindi naman maibibigay ng employment yung real security natin. Kasi once nag-retire ka na o kaya nawalan ka na ng trabaho, wala na, 'di ba? And ito, financial illiteracy is the root of our financial struggle. Naituro ba yan sa school? Hindi. Kasi most people are professionally literate but financially illiterate. Grabe naman yan, no? O, tingnan nyo to. Dito sa Pilipinas, ang retirement age natin is 65 years old. And we spend almost 22 years na. Hanggang 22 years old tayo, di ba? Sa school. So kung 65 years ang retirement, ayan, na-spend na pala natin 1/3 of our life. Nag-aaral pa lang tayo. Ayan. And then, after natin mag-aral, di ba nagtatrabaho tayo? So, we work for others. Oh, dahil 65 yan, for 43 years. So, that's 2/3 already of our life. Ang tanong, kamusta ang future? Makakarating ka pa ba sa 2% niyan? 'Di ba? Ito yung sa sad reality na nangyayari sa karamihan ngayon. Alright? Kasi nga po, mga mentors, alam nyo ba na ang school is ginawa yan na factory ng mga employees. Tinuturo ba sa school paano yumaman? Type nyo nga sa chat. Yan. Tinuturo ba sa school paano yumaman? Hindi. No. Ano ang tinuturo sa school? Para maging successful professionals na working. Di ba? Para maging successful kang accountant, maging successful kang doctor, maging successful ka na ano pa ba? Di ba? So in short, ang mga schools, mga mentors, production yan ng mga employees. Ayan. Para maging successful teacher. Ayan. Production po siya ng mga employees. So, walang tinuturo doon kung paano kayo maman. O, so what if nakagraduate ka? Paano ka na magiging successful sa buhay mo? Walang tinuro na ganun sa school. And dito, sa education system natin dito sa Philippines, alam nyo ba, na ilang years tayong nag-aral, di ba? Sabi na lang natin, 19 to 22 years tayong nag-aral. Alam nyo ba na nasa 10 to 20% lang pala doon yung naia-apply natin sa real life? Do you agree? Nasa 10 to 20% lang ang naia-apply natin yan sa real life. Unless kung prinactice mo yung profession mo, Pero hindi naman lahat ng pinag-aralan mo na-apply mo dyan. Ayan. Do you agree? Type nyo nga sa chat. Nasa 10 to 20%. Alam nyo kung saan ko nalaman yung data na yan? Based po sa nabasa kong libro. Ayan. So, kaway-kaway sa mga nagbabasa ng Rich Dad Poor Dad dyan. Ayan. So, nandun yun. Kaya may basis yung mga sinasabi natin. Ayan, sa mga nagbabasa. Ayan, very proud. 'Di ba? Nasa 10 to 20%. Yun yung nakakalungkot. 'Di ba? So, kung kayo, meron kayong opportunity, meron kayong community na ganito, na ituturo sa'yo yung way mo, kung paano kayo maman, kung paano mo marating yung pangarap mo. Paglalaanan mo ba ng time o hindi? Yan, pinaglaanan mo nga ng time yung education mo ng ilang years. How much more sa ganitong mga trainings natin? Hindi ka naman dito aabutin ng 10 years sa pag-aaral mo. Hindi ka naman dito aabutin ng 20 years sa pag-aaral mo. When in fact, kung mabilis kang mag-aral, kahit 1 year lang, matututunan mo na yan. 'Di ba?
kailangan mo lang talagang paglaanan. Gusto ko yung mga sagot ninyo, kung ano talaga yung word ko, yun yung nilagay niyo. Ayan, thank you sa lahat ng mga sumasagot 'no. Ayan, alright. So next na tayo. O tignan niyo 'to. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ang bagal nung naging ano, yung mabagal din tuloy. Ulitin ko, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ito yung sad reality ng karamihan sa mga Pilipino. And syempre, dahil napapakinggan nyo na to, dapat hindi kayo maging part dito Ayan. Kasi ito din yung isang masaklap na katotohanan. Formal education will make you a living. Ano bang Tagalog ng living? Ikabubuhay, hanap buhay. But self-education will make you a fortune. Alam niyo kung bakit hanap buhay ang tawag natin sa Tagalog? Kasi nga, nagtatrabaho ka para sa ikabubuhay mo. Pero not necessarily nagtatrabaho ka para sa pangarap mo. Kaya siya tinawag na hanap buhay. And dito sa I Am Worldwide, blessed tayo, grateful tayo kasi hindi lang hanap buhay yung ibibigay niya sa atin, 'di ba? Yung pangarap natin. Ayan. Alam niyo ba nung naintindihan ko yung training na 'to, eto na yung favorite ko na training sa I Am Worldwide. It made me feel na super blessed ako na nasa I Am Worldwide na ako. Kasi kung hindi, ano kaya ang buhay ko ngayon? Ano kayang ginagawa ko ngayon? Meron kaya ako lahat ng bagay na nakuha ko na kung wala ako dito, 'di ba? Kaya grateful tayo na sa I Am Worldwide na tayo. O eto din, sabi pa ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Kasi nga, again, tinatrain tayo sa school na maging employees to work for money. Pero walang nakapagturo talaga sa atin kung paano naman natin magagawa na yung money will work for us. Alright? O, so eto pa. Pag-isipan nyo din to. After college, 'di ba ang ginagawa natin is nagtatrabaho tayo, tama? Naghahanap tayo kaagad ng work natin. So at what age ba yung fresh grad? Sabihin na lang natin 21 years old. If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 pesos per month, o 10,000 na 'to pero alam nyo ba dito sa Philippines, nasa ganito, more or less 10,000 pesos ang starting. So, paano ka makakapag-save niyan at age of 21, 'di ba? Pero sabihin na lang natin nakaka-save ka 10,000 pesos per month. So, 10,000 times 12 months, magkano yan in 1 year? 120,000 pesos. So, 22 years old ka, yan yung savings mo. Sabihin na lang natin mag-work ka pa for another 10 years. Na tuloy-tuloy mong ginagawa yung pagsisave mo ng 10,000. So, meron ka niyan maiipon na 1.2 million. Okay? And dagdagan natin another 10 years. 'Di ba? 41 years old ka na nun. Magkano na yan? 2.4 million. And another 10 years, 51 years old ka na niyan. After 30 years, magkano pa lang daw naiipon mo? 3.6 million. Grabe no? Anong mabibili, anong magagawa ng 3.6 million? Kapag ka na, kapag ka 50s ka na. Ang tagal mong pinag-ipunan, no? 10, 20, 30 years na pagtatrabaho mo, 3.6 million pa lang. 'Di ba, nag-start ka pa niyan ng 21, how much more kung late. Kasi ito yung reality nating lahat, 'di ba? Nabubuhay tayo sa tinatawag na run, rat race cycle, ayun, rat run. Pinatakbo yung rat race cycle. Tatrabaho tayo para sa pera, para sa bills, konting savings, ganyan, and nai-stuck tayo dito. Ayan. So again, ito din gusto kong i-introduce sa inyo, ano ba ang material wealth? Para ma-assess ninyo yung sarili nyo ngayon Ayan, ano ba ang material wealth? Ayan, so it is the status of our income that supports our way of living
even if we do not work. Okay? Again, ulitin ko ha. It is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. So, it is the number of days we can survive without working. So, paano yan? Example, ito. Meron kang 200,000 pesos na savings in the bank. Tapos, ang monthly expenses mo nasa 50,000 pesos. Ang tanong, magkano ang material wealth mo? Ayan. So, number of days we can survive without working ha. So, kung meron kang 200,000 pesos na savings, hindi ka nagtrabaho, ang monthly expenses mo 50,000, ayan, i-divide mo lang yan. So, meron ka daw 4 months na material wealth or 120 days. Grabe 'no? So, kung hindi ka na nagtrabaho ng 120 days, ubos na yung material wealth mo. Ang tanong ngayon mga mentors, ano ang material wealth ninyo ngayon? Ayan, type nyo nga sa chat, tigok ka na in 5 months. Ayan, compute-in nyo nga nasa magkano or ilan ang material wealth ninyo ngayon. Kung hindi na ba kayo nagtrabaho ng 1 year, makaka-survive pa ba? Kung hindi na kayo nagtrabaho ng 6 months, makaka-survive pa ba? Nanganganib na pala ako. Negative? Alright. So ito, pinapakita ko lang 'tong mga mentor para magising tayo na, oo nga 'no, yung nakikita niyo na yung future. Naa-assess niyo na din yung current financial status ninyo. Negative pa nga, tigok na. Ayan, patay na buhay pala ako. Okay, sige. So yan yung sa material wealth natin, Ngayon, kung hindi ka masaya sa material wealth mo, ano yung gagawin mo? Ayan. So, doon natin ire-relate yung sa business natin, okay? Dito, your material wealth is 4 months or 120 days. So, another thing, ano 'to, financial literacy pala 'tong tinuturo ko, eh. Ayan. So, minsan kapagka may pera tayo, saan natin dinadala yung mga pera natin? Kapag kumikita kayo sa I Am Worldwide, saan niyo dinadala yung mga income ninyo? Sa asset ba or sa liabilities? When we say asset, ayan, ito yung mga bagay that puts money in your pocket. And when we say liability, ayan, this takes money out of your pocket. So, dito sa business natin, ano yung example ng mga asset? Na kapag kumita ka, binili mo, nagiging asset siya. Ayan, type nyo nga sa chat. Barley, car, house, ano pa? O sige, ako na lang ang magtatanong, tapos kayo ang magsabi sa akin kung asset siya or liability. Okay, sige. Kapagka bumili ako ng cellphone, asset ba yan o liability? Asset. Ayan, very good. How about kung bumili ako ng laptop? Ayan, asset ba yan o liability? Again, it's an asset. Oh, eto, liability kasi ito sa labas. Pag bumili ako ng car, asset ba yan o liability? Ayan. Sa I Am Worldwide, dito sa ganitong business, asset ang car. Pero kapag ginamit mo lang yan na personal service mo, hindi mo ginamit sa business, nagiging liability siya. Pero kung ginamit mo yung car mo para gawin yung business, para mas bumilis yung business mo, that's an asset. Okay? So, depende sa gamit. Kasi pwede naman yung iba bumili lang ng ano, ng laptop, tapos nanonood lang naman ng Netflix. Ayan, nagiging liability yon. Pero kung yung laptop ginamit mo sa business presentation, tinetrain mo yung members mo, asset yan. Okay? So, remember, ang asset, it's something that puts money in your pocket. O yung mga damit. O, kapag ka nag-upgrade ka ng wardrobe mo, asset ba yan o liability? Asset. O, kapag ka bumili ka ng lipstick, pampaganda, liability kasi ito sa labas, di ba? Pero pag nasa business ka, asset yan. 'Di ba? Lahat ng binibili mo for your personality development, that's an asset. Kasi kailangan natin 'yan sa business. Hindi puwede na pagyaman yung shine-share mo. Hindi puwede na sinasabi mo,
kikita ka dito ng malaki tapos ikaw mukha ka namang ano, mukhang walang pambili ng damit, gano'n. Ayan, kailangan maganda 'pag nagpe-present, yes. Hindi ka dapat mukhang haggard. Kasi iisipin mo 'yan, ano, scam ka. 'Pag yaman yung ino-offer mo tapos mukha ka namang haggard. Ayan, everyday dapat. Okay, so 'yan about asset and liabilities, ha. Ayan, so ano ba 'to? Baba ko nga 'to. Alright. So, gusto ko lang din sa inyo ipakita 'tong economic trend natin. So, dati nung unang panahon, so yung unang panahon, ang tawag natin sa age na 'yan is agricultural age. So, ito yung age na ang mga mayayaman is kung sino yung mga may lupa. Remember yung mga time na ano, may mga hasyendero, hasyendera, gano'n? Sila yung mga mayayaman dati. 'Yan, kung meron kang malaking lupa, ikaw yung pinakamayaman. Pero after agricultural age, napalitan na 'yan ng industrial age. So dito, kung sino yung mga merong machinery, sila yung mga mayayaman. In short, kung sino yung mga nagpo-produce, manufacturers, yun yung nasa industrial age, sila yung mga mayayaman. Kaya naman ang naging notion ng mga ano natin, ng mga parents natin is kung sino yung may trabaho, sila daw yung secured. Kasi nga araw-araw may natatanggap, 'di ba? Ayan, yan yung sa industrial age natin. Pero wala na kasi tayo sa mga panahon na yan, 'di ba? Nandito na tayo ngayon sa information age. Sino dito yung kagaya ko na ang number one priority kapag kumita ay bumili ng lupa? Ayan, type nyo nga sa chat, me. Yung number one priority is bumili ng lupa. Oh, 'di ba? Bakit? Kasi alam natin na asset ang lupa, na kapagka may lupa ka, mayaman ka. Mga mens, yung idea na yan galing pa po sa agricultural age. Ano bang age natin ngayon? Information age. So ito din yung isang masaklap na katotohanan. Yung panahon natin, yung generation natin, nagbabago. Pero yung mga tinuturo sa atin ng mga magulang natin, it's the same. Hindi pa rin nagbabago. Nakikita nyo ba? Kaya minsan yung ibang mga advices nila obsolete na. Kaya tayo, tignan na lang din natin. So nasa discernment na natin 'yon kung ano yung susundin natin or kung ano yung ipa-prioritize natin. Kasi mga mes, iba-iba 'yan ng panahon. While noon, yan napaka-importante talaga ng lupa. So alam mo 'yun, ininvest nila lahat ng ano nila, lahat ng pera nila sa mga hectares na mga ano. Pero ang nangyari wala din. Nung time na nangailangan sila ng pera, ang hirap pa man din ibenta ng lupa kasi hindi siya liquid na asset. 'Di ba? So yan na, yung age natin mga mentors is information age. So those who have the right ideas, ayan, kung sino yung mga may ideas, ayan, may tamang input, information. Those who own a network, nasa kanila ngayon yung wealth. And blessed tayo kasi yung business na ginagawa natin, nandito siya. Anchored siya sa generation natin. Okay? Ayan, noon. Pero kung may sobra-sobrang fund na shopping na tayo lupa, yes. Discernment, yeah. Ayan, lupa is good but should not be number one priority. Oo. Ano yan, priority yan ng agricultural age. Okay, so importante na malaman natin yung mga bagay na 'to mga mentors, kasi ito yung mag-a-affect ng decision making natin. Okay? Oh, so next, pakita ko lang din sa inyo yung sources of income natin. According kay Robert Kiyosaki, there are 4 sources of income. So, kinategorize na ito into 4 quadrants. Ito yung tinatawag natin na ESBI. So, itong nasa left side of the quadrant natin, ayan, itong letter E, ito yung mga employees. So, sino yung mga ito? Those who have a job. So, simple lang naman 'to, 'di ba? Magtatrabaho ka in exchange for salary. So, example dito, lahat ng mga empleyado, yung mga may boss, ayan, mga call center agents, mga teachers, mga empleyado. Ayan, so yun yung sa mga employees, yung meron silang boss and tine-trade nila yung oras nila, effort nila for money. And then yung second source of income is yung tinatawag natin na self-employed.
Eto yung merong mga small business. Akala ng iba, 'di ba, para daw yumaman ka dapat may business ka. Pero tignan niyo naman dito sa cash flow quadrant natin, kapag meron kang small business lang, nasa left side of the quadrant pa rin siya. Ang tawag pala diyan, self-employed ka pa rin. Ano 'yan, oo, meron kang business, wala ka ng boss diyan kasi sarili mo na yung boss mo. Pero ikaw din yung gumagalaw para sa business mo. Example ng mga ito is 'to, yung mga doctors. Yung mga doktor na ano, na mayroong sariling clinic, gano'n. Yung mga lawyers na merong sariling law firm. Yung mga engineers na may sariling mga companies. Yung mga sari-sari store owners. O business din yon, 'di ba? Pero sila din yung nagbabantay, nagbebenta para sa business nila. So in short, wala na silang boss, pero tina-trade pa rin nila yung, effort nila, yung oras nila for money. So ang tawag natin dito, ayan, sari-sari store, direct selling and all. Okay, so dito sa left side of the quadrant, kapag part ka ng employee or self-employed, no work, no pay. Kung hindi ka nagtrabaho ng dere-deretso, ayan, wala ka ding income, wala kang pera. Okay, kung nandito. So lahat naman tayo nag-start dito, no? Ayan, at ito yung tinatawag natin na singleness, kasi iisa yung source of income mo. So dako tayo dito sa right side of the quadrant. So yung upper right is yung sa big business. Ayan. Dito sa business is that you own a system. Meron kang sistema, meron kang mga tao na gumagalaw para sa'yo. So example ng mga ito is yung mga fast food, yung mga house for rent, ganyan. Yung tipong kahit na hindi ka magtrabaho dito, still may pumapasok na income sa'yo. Bakit? Kasi dito, kapag ka meron kang business, merong duplication or naa-apply dito yung tinatawag natin na law of leverage. Ano ba yung law of leverage? From the root word na lever, napapadali yung buhay natin. Okay? But the problem dito, kapagka business yung pinili mo na path, meron kasi ditong tinatawag na competition. The small fish versus big fish. Nilalamon ng mga big businesses yung mga small businesses. Alam mo yung ano, sino dito yung pumupuntang Tugigaraw? Dati, dahil palagi kami sa Tugigaraw, maaga kaming nakakarating, around 3 AM, 4 AM, gano'n nandun na kami. So, ang tambayan namin dati is Chowking. Medyo malaki yung Chowking, 'di ba? Fast food 'yon. Pero alam nyo ba, nung tinayo yung Robinsons, which is the big business, nagmukhang maliit yung Chowking. Alam mo yung pagtitignan mo na, parang turo-turo naman na si Chowking. Ayan. So, gano'n yung nangyayari. Kahit na meron kang maayos na business ngayon, okay siya, malakas siya ngayon, pero once nagkaroon kasi ng big fish diyaan, tinabihan ka, ayan, magiging ant ka, maliit. So, ibig sabihin mawa-wash out ka, mawawala ka. Ayan. So, yung last naman na source of income natin is yung pagiging investor. Ayan. So, dito 'pag na-reach mo yung level na 'to, money is already working for you. Ibig sabihin ito na yung mga may passive income na kahit na hindi na sila magtrabaho, still may pumapasok na sa kanilang income. They are already living on interest. Kasi nakapag-establish sila ng business nila, 'di ba? Nakapag-invest sila nung kalakasan nila and ngayon ine-enjoy na lang nila yung fruits ng mga investment nila. Ayan. So ang tanong, si I Am Worldwide, nasaang category siya? Ayan, type nyo nga sa chat. I. Oo. Actually, nasa B and I. So, kapag kapag ka na-workout mo yung business, mag-uumpisa tayo dito sa S. So, mag-uumpisa tayo na tayo lang muna. So, once self-employed lang muna tayo, so tayo muna lahat gagawa ng lahat-lahat, tayo muna gagawa para sa business natin. And then kapag nagkaroon na tayo ng mga members natin, aba, nakakatawid na tayo dito sa B. And kapag nakapag-build tayo ng tama, nakakatawid tayo dito sa I. Yun naman yung maganda dito sa business natin. Kasi mabilis tayong makatawid going dito sa pangarap natin na time and financial freedom.
'di ba? Yung kahit hindi na tayo nagwo-work may mga pumapasok na. Unlike kasi kapag nag-umpisa ka ng walang sistema yung business mo, let's say nag-start ka lang sari-sari store, mahihirapan ka na makatawid dito sa right side of the quadrant. Pero with our business, mabilis lang. Baka nga 1 month ka lang dito eh. Tapos tatawid ka na dito. Depende kung gaano mo tatagalan. Pero in 3 to 5 years time, pwede ka nang makarating ka agad dito sa pagiging investor. Ayan. Okay. So ito, tignan ninyo. Ito si Mentor Shirley May. Siya yung top 1 natin. Alam nyo ba yung bahay niya? Worth 25 million. 3 floors yan with swimming pool. Grabe, no? Bahay pa lang yan, 25 million na. Dito, sa picture na to, way back 2020 kasi yung slide na to, naka-Ferrari pa lang siya. Magkano ba yung Ferrari niya? 15 million. Ngayon, naka-McLaren na siya. Magkano ba McLaren? 30, 35 million? 'Di ba? Pero dito tayo, sa dati niyang car, na Ferrari. Ayan, yung dream travel niya, 10 million. And dito, savings. Gusto niyang earnings, 50 million. So in short, let's say ang pangarap ni Mentor Shirley May ay 100 million at ito din yung pangarap mo. Kasi sino ba naman may ayaw ng 100 million, di ba? Lahat gusto natin. Ang tanong, tanong nyo din ba yan? Ayan, type nyo nga sa chat. O kung ang pangarap mo ay 100 million, tanong mo din ba how? Siyempre naman, di ba? Yan, paano nga ba? O siyempre ako din, gusto ko din yung life ni Mentor May, 'di ba? Okay, so ang tanong is how? Yan yung magandang tanong. Kasi kung sino daw yung nagtatanong, sila daw yung nakakakuha ng sagot. Ayan, so kaya congratulations sa mga nagtatanong kung pangarap mong yumaman, paano ba kasi yumaman? O kagaya sa Rich Dad Poor Dad, nakuha niya yung sagot. And alam niyo ba mga mens, biblical yan, na the secret pala para malaman mo yung kailangan mong malaman. Ang secret lang pala is letter A, just to ask. So ngayon ito, tanungin natin, how? Ayan. Siyempre, lalayo pa ba tayo sa business natin? Andito na tayo eh. So ang sagot para mabilis kang makarating dyan sa pangarap mo na yan is MLM business. Ano ba ang MLM? Baka mamaya nagugulat kayo. Mens, MLM daw yung business natin. 'Di ba hindi naman? Ganon. Mga mentors, ang business natin is MLM siya ha. Ano ba ang MLM? Multi-level marketing. Baka mamaya yung iba may nagsabi sa inyo, "Men, sabi nila," nakipag-away kasi inaway ko mens. Sabi niya networking yung business natin, multi-level marketing naman tayo. Yung nagalit ka pa. Ayun, so pare-parehas lang 'yan mga mens. MLM, multi-level marketing, network marketing, iisa lang 'yan. Ang tanong, masama ba yang network marketing? Ayan. So kapag ka may nagsabi sa inyo na masama yan, wag nyo kaagad kokontrahin. Pakinggan nyo muna bakit ganun yung naging notion niya, bakit ganun yung tingin niya dito sa business natin. Kasi baka mamaya may experience yan dati. Kasi dati-dati naman talaga mga mens, may mga ginamit yung industriya na to para mang-scam, mangloko ng tao. So kapag ka may nagtanong sa inyo or nagsabi na scam yan, pakinggan nyo lang muna ano yung hugot niya. Alright? Pero network marketing is hindi siya masama ha. Hindi siya masama. Depende yan sa business. In fact, it is recommended by business tycoons around the world. Sina Robert Kiyosaki at saka sina Donald Trump. Ayan. Nire-recommend nila ang network marketing business. O isipin nyo mga business tycoons na to, kilala sa buong mundo, mga billionaires sila. Nire-recommend nila ang network marketing. So ang tanong, masama ba yung business natin? Type nyo sa chat. Masama ba yung business natin? Mga billionaires na yung nag-recommend. Alam nila kung gaano kaganda yung industry natin. So kapag sinabi ng network marketing, huwag kayong mahiya. Okay? Nire-recommend nga yan ng mga business tycoons. Ano ba ang network marketing kasi? Ano ba ang MLM? So it is a business model. Okay, mga mens? Business model where the distributors are compensated in both selling the products and the business
opportunity. So naghalong traditional business na merong sistema ng networking. Yun yung network marketing. Alright. So, eto pakita ko lang din sa inyo para alam nyo yung difference. So, there are three kinds of business system. Ano yung mga yan? Yung isa is yung conventional or yung mga traditional business, kagaya ng mga nakagisnan natin, mga sari-sari store, mga groceries. Kailangan, pasko to. Hindi ko makita. Ayan. Yung isa naman is yung franchising. Ayan. So, alam na alam nyo naman, mga fast food, mga convenience store, like ano ba yung mga fast food natin dyan? Mga McDo, Jollibee, yung mga ganon, mga franchise. And yung third type of business system is yung network marketing. Ang example nito is I Am Worldwide. Hindi na ako magbabanggit ng ibang network marketing company. I Am Worldwide lang. All right. Ano yung difference nung tatlong ito? Dito kasi sa conventional or traditional business, kapag wala kang nabenta, wala ka ding kita. Ayan. And medyo risky siya. Pero hindi naman ganun ka-risky. Depende lang sa laki din ng itatayo mo na, na traditional business mo. 'Di ba? So dito, ang disadvantage lang niya, kung sarado kasi yung business mo, wala ka na ding income. Dito naman sa franchise, somehow, merong tinatawag na residual. Alam niyo kung bakit? Kasi they earn sa mga iba't iba nilang mga branches. Pero dito, napakataas ng risk. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal, malaki yung kapital. At medyo matagal din ang return. So example, para makapag-establish ka ng franchise mo, kailangan mo diyan minimum. Depende ha, kung milk tea lang naman 'yan, pwede ka diyan 200,000. Pero kung gusto mo like yung mga malalaki talagang franchise, kailangan mo dito milyon mga meds. So, kung startup ka pa lang, mahirapan ka sa franchising. Alright? And mataas yung risk. Alam niyo kung bakit? Maglalabas ka na ng milyon mo. Wala pang kasiguraduhan kung mababawi mo yun. 'Di ba? So, ilang years kang maghihintay bago mo mabawi 'yon. So, napakataas ng risk sa mga ganitong business. Pero dito sa network marketing business, actually zero risk. Alam niyo kung bakit? Kasi once namuhunan ka, bumalik din kasi kaagad sa'yo 'yun, in terms of product. So, in short, balik puhunan ka na. Wala ng risk sa part mo. And ang maganda dito, hindi mo kailangan ng malaking kapital para kumita ka ng malaki. 'Di ba? And meron na siyang system na kagaya ng sa conventional and franchising. Which is kikita ka kapag ka wino-workout mo, plus nagkakaroon ka ng chance na kumita ka ng passive income. Yun yung kagandahan ng network marketing business. O tanungin ko ulit kayo, kapag kayo, o given na lahat tayo back to zero, tapos meron tayong opportunity na mag-start ng business. Ano yung itatayo nyo na business? Ano yung uumpisahan nyo? Conventional, franchise, or network marketing? Ayan, kung mag-start kayo, anong mas gusto nyo? Yan, type nyo sa chat. Ayan, ako din. Network marketing. Given na hindi ko pa nakilala ang I Am Worldwide, hindi ko pa na mag-i-start ako network marketing. Kasi ang ganda talaga ng sistema din naman ng business natin. Alright, so sold out na tayo sa network marketing Alright. So, pagdating sa distribution channel, pag-usapan naman natin, ano yung edge ng network marketing business? Ganito kasi sa conventional business, mga mes. O let's say, dito sa factory, nag-uumpisa yung ibebenta mo. Let's say, kinuha mo yan ng 1 peso. Pero from factory kasi, nagkakaroon dyan ng mga wholesalers. So, syempre, itong wholesalers, gusto nilang kumita, so papatungan nila yan, di ba? And then, yung mga wholesalers na to, para mabilis silang makabenta, kumukuha sila ng middleman. So, si middleman, gusto niya din kumita. So, in short, may patong na naman siya. 'Di ba? And si middleman, kukuha siya ng mga retailers niya. And then 'tong mga retailers, sila ngayon yung magdi-distribute sa mga consumers. So in short, yung from 1 peso na galing sa factory, pagdating sa consumers, mahal na. Sino yung mga kumita? Si wholesaler, middleman, retailers. Whereas, dito sa network marketing, ganito lang yung sistema natin mga men. So from factory, ito yung source ng product natin, andito yung mga distributors. And then 'tong mga distributors, kumukuha lang din ng kapwa nilang distributors. Pare-parehas 'yan ng kitaan.
And then mula dito sa mga distributors, diretso na 'yan sa mga consumers. O 'di ba? So the same, o let's say ₱1 na galing sa factory, pagdating sa mga consumers ₱5. Pero bakit malaki ang income ng mga nasa network marketing as compared sa mga nagre-reseller sa ibang business? Kasi mga mentors 'to, ayan, dito sa network marketing meron tinatawag na leveraging. And ano yung meron dito, nawala na yung middleman, nawala na yung mga tao dito kasi diretso na, from factory distributors to consumers. So yung mga patong-patong na 'to, ayan, total of 30 to 60% napupunta na or earnings na 'yan ng mga distributors. Kaya no doubt na napakalaki ng income ng mga distributors, members ng industry natin. Nagtataka ba kayo? 50% nga tayo sa barley, oh. 'Di ba? Bakit gano'n kalaki? Kasi nga wala na yung mga 'to. Diretso na sa atin from factory and then ibibigay na lang natin sa mga consumers. Alright, 'yan yung sa distribution channel. And ano, parang introduction pa lang yung mga ano sinabi ko pero nakakailang oras na ba tayo? Ayan. So, pag-usapan din natin yung 8 reasons bakit kailangan natin na maintindihan itong business natin. Okay? So, 8 reasons why we need network marketing business. So, unang-una, because you are the boss. Ano bang feeling kapag ikaw yung boss? Yung walang nag-uutos sa'yo, sarili mo yung time mo. Sarili mo yung facing mo. Kapag ka may boss ka ba, tapos inutusan ka niya, sabi niya sa'yo, gawan mo nga ako ng ganito, pwede mo bang sabihin sa boss mo na, boss, mamaya na lang. Matutulog muna ako. Boss, mamaya na lang inaantok pa ako. Hindi, mafa-fire ka, masesesante ka kaagad. Unlike kapag you are the boss, ikaw ang masusunod sa facing mo, ikaw ang masusunod sa timing mo. So, kung kayo, anong mas gusto ninyo? Meron kayong boss or kayo yung boss? Yan, type nyo nga sa chat. Yung meron kayong boss or kayo yung boss? Ayan, siyempre naman tayo yung boss, 'di ba? Ano ba ang kagandahan kasi if you are the boss, siyempre meron kang personal freedom. Own mo yung time mo, 'di ba? Gusto mong mag-moment diyan, gusto mong mag-drama diyan, okey lang. Sarili mo yung oras mo. And siyempre, dito sa business natin, income is not fixed. Kapagka empleyado ka kasi 'di ba fix yung salary mo. So let's say nagtatrabaho ka for 1 month, ang fixed income mo 30,000. Ayan. Kahit na sobrang sipagan mo pa diyan, kung fix yung salary mo 30,000 ka pa rin. Pero dito sa business natin, kapagka sinipagan mo, puwedeng doble, triple, or 10 times yung magiging income mo. Ayan, yun yung kagandahan ng business natin. Alright, unlimited ang income. Alam nyo, this is something na ano, na edge natin, advantage dapat natin na meron tayong personal freedom. You are the boss. Pero alam nyo ba, ang sad reality din natin na totoong nangyayari siya. Ayan, dahil nga meron tayong personal freedom, minsan nagiging ano siya, nagiging negative siya sa atin. Kasi ang nangyayari mga mentors, eto, kung sinong guilty dito mag-type kayo sa chat. Dahil nga meron tayong personal freedom, naging ano na lang siya, anong tawag nito? Hindi ko makuha yung tamang word ko, pero parang ano ba yung kabaliktaran ng compulsory? Type niyo nga sa chat. Lax, ayun. Ano pa? Hindi ko makuha yung word ko, eh. Optional, yun. Na ayan, nagiging optional minsan yung hataw natin, 'di ba? Ayun, nagiging complacent. Ayan, yun din, isa din yun. Kaya imbes na edge itong you are the boss, imbes na edge natin na meron tayong personal freedom, minsan nagiging ano pa siya, nagiging disadvantage siya. Kasi nga nagiging optional na tuloy ang hataw natin, 'di ba? Gagawin ko ba yung business ngayon? Bukas na lang.
gigising na ba ako ngayon? Mamaya na, matutulog muna ako. So, ang nangyari, sobra nating in-enjoy yung personal freedom natin to the point na hindi na tayo nakakahataw, hindi na natin nagagawa yung business. So, hopefully mga mess, gamitin natin ng tama yung personal freedom natin na ako nung narinig ko 'to kay VP, ano, "VP, 'di ako nakailag." Gano'n. Kasi masyado kong in-enjoy yung personal freedom, 'di ba? Time and financial freedom, o sige sarili mong pacing. Which is kapag nag-uumpisa ka, dapat ang mindset mo, i-workout mo muna. Ayan, enjoyin mo na yung personal freedom mo kapag nakapag-build ka na ng network mo. Okay? So next, eto, there are two kinds of income, yung active income and residual income. Residual or passive income, the same yun Ayan, so ano ba ang wait. Ayun, ano ba ang active income? So, ito yung income that we receive from performing a service. Okay? So, magtrabaho ka in exchange for money. Okay, ibigay mo yung time mo in exchange for money. Example ng mga ito is yung tip, ayan, yung mga salary, mga commission, yung profit, ganyan. So, active income yung mga yon. Basta pinagtatrabahuhan mo pa lang siya bago mo ma-earn, active income yon. Ano naman tong residual income? Ayan, an income that continues na pumapasok sa'yo even after the work is done. Yung kahit hindi ka na nagtatrabaho, may pumapasok na income sa'yo. So it is making money while you are sleeping, which is yun yung ultimate goal natin. 'Di ba? Yung kumikita tayo kahit wala na tayong ginagawa. O so dito puwede mo nang enjoyin yung personal freedom mo. So paano 'yan nangyayari? Kasi baka mamaya yung iba sabi nila, "O sige magkakaroon daw ako ng passive income sa I Am Worldwide. Pagpasok na kailangan ko naman palang magtrabaho bago ako kumita." Siyempre. Ayan, so ganito yung sistema para ma-earn mo yung residual income na 'yan. So let's say, meron ditong ano graph. So ito yung time, ito yung effort. Sa umpisa, lahat ng income mo, pagtatrabahuhan mo muna. So 100% ng time mo, 100% ng effort mo, ang babalik pa lang sa'yo parang maliit pa lang na income, 'di ba? So ito yung mga first year natin, yung mga unang years natin na, o sige magte-training ka muna, magtatrabaho ka muna, pero parang ang liit pa lang ng income mo. 'Di ba? So dito sa stage na 'yan marami nang nagi-give up. Ayoko na, liit naman pala ng kita, 500 lang pala. Alam mo yung gano'n, dito marami nang nagi-give up. Pero hopefully after niyong mapakinggan 'to wala nang gi-give up, And then after that, second year mo, 75% na lang ng time and effort mo pero kumikita ka na ng mas malaki kaysa nung nag-uumpisa ka. So lumalaki na yung income mo, lumiliit yung effort mo. So third year, 50% na lang yung effort mo, pero you are earning 50% na mas malaki kaysa nung nag-start ka. And then habang tumatagal, 25% na lang yung effort mo, pero ang laki na ng income mo. 75% na. Hanggang sa dumating yung time kapag nakapag-build ka ng tama, wala ka ng ginagawa, pero napakalaki na ng income mo. Yun yung future natin. At ganito nagwo-work ang residual income. So in short, hindi puwede na wala kang gawin, may gagawin ka muna. Alright? So ang goal natin lahat tayo makarating dun. Hindi puwede na nandito ka pa lang, nahihirapan ka, kulang yung income mo, tumigil ka na, hindi ka talaga makakarating dun kung dito pa lang suko ka na. So importante na maintindihan mo 'to, alright? So next, in the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. Maliit pa lang talaga yan pag nag-uumpisa ka. And in the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Yan yung kagandahan ng business natin. Yan yung residual income. Alright? So, ano ba yan? Di ba meron yung tinatawag nila na too good to be true, na pagkasali mo, bigla kang yayaman? O dito, real business talaga siya. Yung business natin, dito sa I Am Worldwide, real business siya kasi pagtatrabahuhan mo muna bago mo ma-enjoy yung perks na yon. Okay? So may work may gagawin tayo. So second na reason, bakit natin kailangan na i-maximize itong network marketing business natin. Ayan, dito kasi merong power of leverage. Alam niyo yung leverage? Yung napapadali. O kunwari ito, kaya mo bang buhatin 'tong bahay na 'to?
Hindi. So, pwede kang gumamit ng lever para mas madali mo siyang maiangat. Ayan, so lever para mapadali. Yun lang yung ano niya, keyword niyan. O, example dito, meron tayong two options. 'Di ba? First option, pipili kayo mga mens, pakinggan niyo 'tong mabuti. O, let's say, bibigyan ko kayo ng chance na kumita ng 250,000 for 30 days of work. Gusto niyo ba ng ganyan? Magtrabaho kayo sa akin for the next 30 days. Bibigyan ko kayo ng 250,000 pesos na income. Ayan. And yung second na option natin, magtrabaho ka sa akin ng 30 days, pero ang bayad ko lang sa'yo ay 1 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reach the 30th. So parehas kang magtatrabaho ng 30 days. Pero ang difference niya is ito, lump sum yung isa, 250,000 kagad matatanggap mo. Pero dito sa pangalawa, mag-uumpisa ka sa maliit, 1 centavo, but it doubles up each consecutive day until it reach the 30th. Yung ano yung totoong sagot ninyo, yung hindi nyo pa alam yung ano, char. Sige na nga. Kung kayo pa pipiliin, ano gusto nyo? First option or second option? Sige, nung pipiliin ninyo, o mentor fe. O, first day mo, mentor fe, 1 centavo lang Ayan, two. Ayan, second. Second option, ayan, very good. Congratulations sa lahat ng mga pumili ng 2. Pero alam niyo mga mentors, kung hindi niyo pa naiintindihan yung power of leverage, tingin niyo ba option 2 ang pipiliin ninyo? Sagutin niyo nga ako sa chat. Kung hindi niyo pa naiintindihan yung power of leverage, option 2 ba ang pipiliin ninyo? 'Di ba hindi? Mas gusto natin yung malaki na kaagad, 'di ba? 250,000. Walang may gusto na magtatrabaho ka ng ilang days tapos centavo lang yung pera mo. Pero tignan niyo yung power of leverage. Kahit na maliit lang 'yan sa umpisa, it doubles up until 30th. Tignan niyo kung anong nangyari. From 1 centavo, tignan niyo mga mentors, yung 30th mo, magkano na 'yan? 5.3 million na. Kung ito-total mo 'yan mga mentors, 10 million in 30 days. Grabe 'no? Ganyan ka-powerful yung business natin. Ganyan ka-powerful ang leverage. Which is sabi ko nga sa inyo, madaming nag-uumpisa dahil nga naliliitan pa lang sila sa income nila, tumitigil na sila. Hindi pa nila fully naiintindihan yung leverage, yung future dito sa ginagawa natin na business. Ako, tiyagaan ko na ito na lang muna yung income ko. But at the end, ang laki Yan. So yung iba nasisilaw sa malaking offer kaagad. Alright? So yan yung power of leverage. Alright? So ito yung tinatawag natin na principle of multiplier. Nagmo-multiply yung income mo. Actually, hindi lang siya multiply exponential actually yung growth niya. Ayan. At ito mga mentors, hindi ito tinuturo sa school. 'Di ba? Ayan, sabi nga ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of a 100 people's effort, kahit 1% lang 'yan, than 100% of my own effort. Teka, may nag-drawing. Teka lang. Ano ko 'yan burain? Eraser. Yan. Ulitin ko sabi ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Kasi oo nga, kumikita ka nga ng 100,000, at the end of the day, ikaw pa rin yung nagtatrabaho diyan. Unlike kung kumikita ka na ng 100,000 nang hindi ka na nagwo-work. 'Di ba? Yun yung power of leverage na kapag naintindihan natin, mama-maximize natin. Paano yan nagwo-work din? Hindi lang po sa income mga mens. Even sa time natin. Bakit siya ganun kabilis? Bakit ganun kalaki yung napo-produce natin na income? Because of this leverage. Ganito kasi yun mga mens. 'Di ba? Dito, effort 'to ng maraming tao. So let's say, ikaw kasi, kung ikaw lang yung magtatrabaho para sa pangarap mo, sabihin na lang natin standard, meron ka lang 8 hours a day.
So kung ikaw lang yung magtatrabaho diyan, mamumultiply mo ba yung income mo? Unless magdagdag ka ng other sources of income mo, 'di ba? Pero kung nakapag-leverage ka, naintindihan mo 'to, minaximize mo siya, dumadami yung oras mo. At kahit na the same rate pa 'yan per hour, ₱50 per hour, dahil nakapag-leverage ka, ibig sabihin na-duplicate mo yung sarili mo, maraming tao ang nagwo-work para sa'yo, dumadami yung oras mo. Dumadami yung oras mo kaya kahit na ₱50 per hour lang 'yan na income mo, sa dami ng tao na nagtatrabaho para sa'yo, 'di ba, nagmu-multiply yung oras mo, per ora mo. So yung income mo lumalaki, no doubt palaki ng palaki. 'Yan yung leverage, hindi lang income yung dumadami, even yung hours mo. So in short, napaparami mo talaga yung sarili mo, alright? So eto, another scenario, kasi business naman 'to. Meron tayong businessman with 30,000 na employees. 30,000 yung ano niya, 30,000 yung taon niya, nagtatrabaho para sa kanya. Na lahat ng mga employee na yan, merong 8 hours per day. Sa dami ng nagtatrabaho sa kanya, 30,000 employees times 8 hours. So in short, siya na businessman, meron siya ngayon 240,000 na hours per day. Unlike kung hindi ka negosyante, 8 hours lang meron ka. 'Di ba? Pero 'pag nakapag-leverage ka, 30,000 employees, dumadami yung oras mo. And sabihin na lang natin kahit ₱10 lang yung income mo per hour. Kasi papasahurin mo naman sila, 'di ba? Kahit kumikita ka lang ng ₱10 per hour, ilan ba yung oras mo, 240,000, meron kang 2.4 million per day. Grabe 'no, ang leverage, napaka-powerful niya. Kung hindi mo alam 'to, ikaw yung gagamitin ng mga tao. Pero 'pag naintindihan mo 'to, mama-maximize mo siya. Another, scenario 2, ginagamit kasi 'to ng mga negosyante, franchise business naman. Let's say itong franchise business na 'to meron siyang 100 branches, 5% royalty fee, kahit 5% lang yung income niya diyan, dahil nga meron siyang 100 branches and 1 million per month. Sabihin na lang natin 1 million per month yung income per branch. So times 5%, 50,000 royalty fee, 'di ba? Dahil meron siyang 100 branches times 100, guys, grabe, kahit 5% lang 'yan, maliit, 5 million per month. Ang tanong, sila bang nagtatrabaho? Hindi. Naghihintay na lang. This is the power of leverage. Alright? So I hope na nakukuha niyo na, naiintindihan niyo na. So isa din sa kagandahan ng business natin, it is that it saves time and money. Paano naman nakaka-save ng time and money? Kasi nga nagle-leverage ka na, 'di ba? Sige, expound natin. It saves time and money. Let's say ikaw ngayon, nag-umpisa kang magtrabaho, sweldo mo 15,000 per month. Times 12, in 1 year, meron kang 180,000. Sabihin mo na lang, times 40 years. Kasi ito yung average na nagwo-work yung mga tao, 'di ba? 7,200,000 lang 'yan na na-earnings mo in 40 years. Yung 7.2 million na 'to, bago mo 'to ma-earn, kailangan mo ng 40 years kapagka sa employment ka, kapagka nagtatrabaho ka lang. Pero tignan mo, with I Am Worldwide, sabihin na lang natin, eto parang worst case scenario pa 'to 'pag ginagawa mo talaga yung business. Parang income mo nasa 200,000 per month. Eto, 'pag wala ka pang 200,000 per month, ibig sabihin hindi mo pa ginagawa yung business natin. Alright, pero kung ginagawa mo ng tama yung business, ayan, maliit 'tong 200,000 per month. So in 1 year, magkano ba 'yan? 2.4 million na, 'di ba? And para ma-earn mo 'tong 7.2 million, it will only take 3 years para ma-earn mo 'yan, dito sa I Am Worldwide. So nakita niyo ba yung difference? Kung nasa employment ka, 40 years mong pagtatrabahuhan 'tong 7.2 million. Unlike dito sa I Am Worldwide, 2 to 3 years. Sabihin mo na lang 3 years, ma-e-earn mo na 'yan. Nakita mo ba kung gaano kalaki yung na-save mong time? 'Yan 40 years less 3 years, 37 years yung na-save mo, na instead na nagtatrabaho ka for this amount.
nagpapahinga ka na lang. Ine-enjoy mo na lang yung pera mo with your family. Ayan. So, it saves time. Alright? Ang maganda pa dito is that napakadali ng business natin because this is a copy business. Kung sa school, bawal mangopya, 'di ba? Bagsak ka kapag ka nangopya ka. Hindi ka gagraduate kapag ka ano ka, kapag ka cheater ka. Mga mens, dito sa business natin, kung sinong magaling mangopya, silang mabilis na magiging successful. Imagine that. Sa school pinagbabawalan tayong mangopya pero yun pala yung isang secret para mabilis tayong maging successful. Kopyahin lang natin kung ano yung nagwo-work na sa mga successful na tao, 'di ba? So kung ikaw, yung tipo ng tao na napakatalino, cum laude ka, ikaw na yung pinakamagaling sa klase ninyo. Para maging successful ka, magtanong ka pa rin sa taong mas successful kesa sa'yo. Kaya be humble pa rin. Ano? And dito mga mentors, wag lang yung ano wag lang yung income at business yung kokopyahin mo, copy the process. Kung ano yung ginawa, pinagdaan ng proseso nung mga naunang naging successful sa'yo dito sa business natin, yun yung kopyahin mo. Baka naman sinabi nila na, nag-IM Worldwide lang siya. O di ikaw ngayon nag-join ka lang, wala kang ginawa. 'Di ba, nag-copy ka nga, pero isang aspect lang yung kinopi mo, 'di ba? So dito para maging successful ka, copy the process. Alright? Not just the results din. And be careful who you copy. Baka mamaya nasa IM Worldwide ka, sinong kinokopya mo nasa taga-ibang company. Sinong pinapakinggan mo yung hindi pa successful dito sa business natin. Alright? Be careful who you copy. Alright? Kung gusto mo maging successful sa IM Worldwide, kopyahin mo yung ginawa ng mga nauna sa IM. Alright? Kasi ito yung sistema mo. Hindi pwede na gusto mong maging successful sa IM Worldwide, ibang company ka nakatingin. Sa mentor na wala sa IM Worldwide ka nakikinig, hindi pwede yon. Alright? And eto, network marketing versus traditional business. Sa traditional business, mga mentors, o example, meron akong, ano kaya maganda? Meron akong restaurant, kainan. Tapos meron akong recipe na binabalik-balikan ng mga customers. Sabihin na lang natin na adobo. Meron akong adobo na binabalik-balikan ng mga customers. Ang tanong, kapag kinopya ba yon ng mga kasama ko na may resto din, ano kayang mangyayari sa business ko pag kinopya nila? Sa traditional business to ha, pag kinopya nila yung recipe ko, anong mangyayari sa business ko? Malulugi. Mawawalan ako ng customers. Kakaroon ako ng competition. 'Di ba? So malulugi, hindi magiging successful yung business ko. Pero dito sa business natin, network marketing business, kahit na i-share ko pa sa inyong lahat yung secret recipe ng adobo ko, anong mangyayari sa akin? Sa network marketing na tayo, anong mangyayari sa atin pag shinare natin yung secret recipe natin? Leverage, lalago, yayaman tayo. 'Di ba? Yun yung big difference ng network marketing sa traditional business din. Kapag ka shinare mo yung alam mo sa traditional business, which is wala naman talagang secret na hindi nabubunyag, 'di ba? Malalaman at malalaman nila 'yan, 'di ba? Malulugi ka, matatalo ka, mapag-iiwanan ka. Pero dito sa business natin, network marketing business, kahit na i-share ko pa sa inyo lahat ng alam ko, okay lang. Hindi ko kayo kakompetensya. Kasi alam niyo, kung mas naging magaling kayo kaysa sa akin, yung income ko kasi automatic na. Gano'n din sa inyo. Yun yung maganda sa business natin. Okay lang na kopyahin nila lahat ng ginagawa mo. Hindi mo na nga kailangan 'di ba sa school is ginaganon-ganon pa natin, Kapag yung katabi mo, sumisilip-silip na ganyan. Ikaw naman, yung todo hide, ano ba tawag nun? Basta yun, yung tinatakpan mo pa yung paper mo. Pero dito sa network marketing business, ikaw na magbigay, ito yung ginagawa ko, kopyahin mo na lang.
Kasi all the more na marami kang pinapakopya, yung mayaman ka. Ay, kino-cover. Ayan. Thank you, Mentor Lito. Relate. Okay. So, ganyan kaganda yung business natin na copy business lang. Alright? And dito, humility is a must. So kahit na napakagaling mo na tao, pero syempre makikinig pa rin tayo sa mga taong successful dito sa business natin. Makinig pa rin tayo sa mentors natin. Alright? Kasi kung matalino ka sa ibang aspect, pagdating naman sa success dito sa business, mas alam kasi nila. So be humble palagi ha. Ang gawin mo dito, huwag kang matakot na magtanong ng magtanong sa mga mentors mo. Be humble na magtanong sa mga mentors mo kung meron kang hindi alam. Kasi yung iba, baka sabihin nila na bobo ako, nakakahiyang magtanong. Mga mens, okay lang. Mas maganda yung nagtatanong. Kung makulit yung member mo, tiyagaan mo. Ibig sabihin yan yung pinaka-interesado. Alright? So, humility is a must. Copy business. O, example ng copy business. Di ba napaka-successful na ni SM, 7-Eleven, Philippine Airlines, meron silang franchise system. Tama? So dito, ang ginawa ni SM para maging successful siya, nag-conduct siya, nagpagawa pa siya ng feasibility study bago siya naging successful. Pero alam nyo ba, copy business, alam nyo kung anong ginawa ni Gokong Wei? Si Gokong Wei siya yung may-ari ng Robinsons, may-ari ng Mini Stop Cebu Park. Instead na gumasto siya, imbes na mag-trial and error siya sa pagtatry-try ng iba't ibang successful na business. 'Di ba? Ang ginawa niya, nangopya na lang siya. So kung anong ginagawa ni SM, ginawa na din, 'di ba? O may SMC SM, may Robinsons Mall din siya, may 7-Eleven, o may Mini Stop din siya, may Philippine Airlines siya, may Cebu Pack din siya. O 'di ba? Copy business. Even yung mga mayayaman na tao sa mundo ginagawa 'yan. Alright? So yun lang din yung secret dito mga mens, pagalingan mangopya. And ang maganda pa dito, equal opportunity. 'Di ba? Ano bang meron dito sa equal opportunity na 'yan? Ang maganda dito, no age limit. May mga alam ba kayong opportunities na ang required at least 18 years old, at least 25 years old, and then yung iba hanggang hanggang 40 years old. Kapag more than that, hindi ka na pwede. So dito mga mentors, no age limit. So basta masipag ka, interesado ka, malaki yung pangarap mo, gusto mong gawin yung business natin, pwede ka. Okay? Regardless of age. And ang maganda dito, wala ding requirements na 'di ba sa kasi sa employment, dapat nakapag-aral ka, may diploma ka, may lisensya ka, ano pa ba? May basta 'yon, madaming requirements. Pero dito, sabi ko nga sa inyo, basta may pangarap ka, masipag ka, pwede ka dito. Alright? So nakapag-aral ka man or hindi, may maganda ka mang grades or wala, naku hindi yan required. And no discrimination. Sabi ko nga nakapag-aral ka man or hindi, pwede ka dito. Regardless of race. And applicable ito, all walks of life. So gusto ko lang din ipakita sa inyo to mga mentors, equal opportunity. Wait. Ayan. Tignan nyo to, si Mentor Ismael Mamorno, kagroup ko to dati sa Break Free. Dati siyang truck driver. Pero magkano lang naman ng sahod sa 'di ba, pagiging driver ng truck. Pero nung napunta siya sa I Am Worldwide, so data ito way back 2020 pa ha. So mas malaki na yung income niya ngayon. Truck driver, in 3 months kumita siya ng 295,000. Oh, naging SAFAR na din siya. May sarili na din tong car actually. 'Di ba? Ito din si Mentor Carmela, estudyante siya nung nag-start dito sa IM Worldwide. O isipin mo, student, hindi pa to nakaka-graduate. Suffer Elite Executive ng IM, nung 2020, kumita siya 371,000 in 4 months. Yung mga magulang niya, hindi daw to kinikita ng 1 year, pero siya 4 months kinita niya. Estudyante pa lang. O, di ba? Yung model na din ng Mentor Carmela. Ito din, PWD. Ito paralyzed kasi mga mentor. Si Mentor, ano pangalan nito? Mentor Jepoy Tinyo. Ayan. So, hindi na siya masyadong nakakalakad. Paralyzed yung kalahati ng niya, ng katawan niya. So, yung isang kamay niya, hindi na yan nakakagalaw. Isang paa niya, hinihila-hila na lang niya. Pero tignan nyo naman,
Way back 2020 pa 'to, 470K kinita niya. PWD yan, ha. Sa employment hindi yan matatanggap sa trabaho. Pero dito, ayan, 500,000 kinita niya. Ayan, Sapphire na din siya. And ito, registered nurse from Kuwait. Equal opportunity nga para sa lahat, 'di ba? Ayan, OFW. Kumita lang naman 653,000. Diamond Elite Executive na din to ng company natin. And naka-Mustang. Ito din si Mentor Paquito, arkitekto sa Dubai. Siya yung may-ari ng business center sa Dubai. Kumita na din to, 410,000 pesos. Isang cheque lang to. 'Di ba? In short, income niya lang to. I think mga 1 month to, January 31 to eh. 'Di ba? Isa siya sa mga Emerald Elite Executive na din natin. And ito din, isa siyang sales agent from Singapore. Ayan. Ito si Mentor Prim, dentist. Kumita din 192,000. Si Mentor Prim, 4 million circle na siya ngayon, ha. Ayan. Emerald na din siya. And ito, freelance model, si Mentor Mitch. Si Mother Lion. Tingnan nyo naman. Emerald pa lang siya dito, pero diamond na din siya. Si Mentor Mitch. Siya lang naman yung may-ari ng first pink Lamborghini in the Philippines. Hindi ko siya na-reflect dito, pero yan. Mentor Mitch. So in short, equal opportunity for all regardless kung ano man yung background mo. So kung bata ka pa lang, pwedeng-pwede ka pa rin makipagsabayan dito. Alright? And next, number 6, is syempre, yung time freedom. Di ba? Kita nyo yan? Yung mga mentors natin, pa-travel-travel na lang. Sina Mentor Shirley May, kasama yung mama niya, kasama yung family niya. Mentor Arian. Si Mentor Fish, kasama yung mami niya. Si Mentor Krish, kasama din yung mami niya. Kasama yung family nila. Dito sa I Am Worldwide, i-workout mo lang to 3 to 5 years. At ma-e-enjoy mo na yung gusto mo na time freedom. Yung nag-e-enjoy ka sa ibang bansa na hindi ka nagwo-worry kung may kakainin ka ba pagbalik mo ng Pilipinas, yung kaya mong dalhin buong pamilya mo. 'Di ba? Wala ka nang iniisip na kailangan ko na namang pumasok sa trabaho kasi hawak mo na yung oras mo. That's time freedom. Ayan, meron akong story dito. Alam niyo tong bata na to, palagi na lang walang oras sa kanya yung tatay niya. Until one day, dahil nga sabik na tong bata sa oras ng father niya, tinanong niya yung tatay niya, "Pa, magkano po ba ang sweldo mo?" Sabi niya. So, ang sagot ng tatay niya, 400 per hour. Di ba? Ngayon, ang sabi nitong bata, "Pa, pwede mo ba akong pahiraman ng 200?" Di nagalit tong tatay, na-irritate. "Matulog ka na nga, dun ka na, busy ako, may ginagawa ako." Sabi nung tatay. Ngayon, umiyak tong bata, pumunta sa kwarto niya, nagmukmok. Ngayon, naka-feel ng guilt itong tatay niya. Parang sabi niya, "Oh, shucks, mali yata ako dun na. Saktan ko yata yung anak ko ah." Ganyan. So, maya't maya, pumasok siya sa kwarto ng anak niya. "Gising ka pa ba?" Sabi niya. So, binigay niya ngayon yung hinihiram ng anak niya na 200. So, tong bata, tuwang-tuwa, kinuha niya yung 200 pesos na hinihinaram niya sa papa niya. Tapos, tumakbo siya ngayon sa cabinet. Ayan, alam niyo yung kinuha niya? Yung 200 pesos coins na inipon niya mula sa allowance niya. Then sabi niya, eto pa, meron akong 400 pesos. May 200 akong inipon plus yung hiniram ko sa iyo na 200. Pwede ko bang hiramin yung isang oras mo? Sabi niya sa tatay niya. So imagine, nakakalambot yun ng puso. Another experience, sa sobrang hirap ng buhay, di ba yung iba nag-abroad, nag-OFW sila. Minsan, mas close na nung bata, mas close na nung anak nila, yung mga yaya nila. Imagine that kung gaano kasakit. Yung ikaw parents ka, tapos hindi mo man lang alam kung ano yung favorite ng anak mo, mas alam pa ng yaya. Tinatanong pa sa yaya. And ito,
Dahil nga malayo ka sa family mo, wala kang oras sa mga anak mo, ang nagiging masakit na katotohanan, kapag umaalis na dahil nga nasanay na yung mga bata, kapag umaalis na yung parents, hindi umiiyak yung bata. Pero kapag si yaya, yung yaya umalis, umiiyak yung bata. Imagine kung gaano kasakit yon sa part ng mga parents, 'di ba? Kaya napaka-importante po na meron tayong time freedom. Ayan. I believe si Mentor Rama kaya nag-ano na siya, nag-resign siya sa work niya. Kasi ayaw niya na lumaki yung anak niya na hindi siya kasama. Ayaw niya na lumaki yung anak niya na hindi niya nasusubaybayan. 'Di ba? Anyway, so parenting 'yan. Parenting. Ayan. So, napaka-importante talaga ng time freedom. Alright? So, dito sa I Am Worldwide, pwede natin yan makuha. At hindi lang time freedom ang pwede nating makuha dito, even yung financial freedom na gusto natin. 'Di ba? Anong feeling? Eto 2020 na data 'to mga mentors ha. Anong feeling kapag kumikita ka na ng 2.1 million? Yung ano natin 'to, yung top natin. Commission pa lang 'to. Kumikita 2.1 million in a month. 2020 pa ito na data ha. Ngayon, nasa magkano na ba yung kinikita ng top 1 natin? 6 to 7 million per month na siya. Tingin nyo may utang pa yon, 'di ba? Tingin nyo problema pa nun ng pera? Ang problema niya kung paano niya nalang gastusin yung pera niya. 'Di ba? Yun yung future ng business natin. So ito 2020, 2.1 na. How much more ngayon? 2024, so may 7 million na. Ayan. So, financial freedom. We are not born just to pay bills and die. The idea is not to live forever, but to create something that will. Okay? Financial freedom. Alright? And number 8, ito naman yung pinakamaganda. O sige, kumikita ka na ng malaki, may time and financial freedom ka na. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo na, successful ka na. Ang tanong, kapag nawala ka ba sa mundo, anong maaalala ng tao sa'yo? Yan. Pwede ka naman kasing maging successful talaga eh, ng basta-basta lang. Pero iba, kapag naging successful ka with significance. So yun yung word successful with significance. Yun din yung maganda sa business natin. 'Di ba? Kasi kapag ka ikaw nawala sa mundo, anong maiiwan mo dito? Anong maaalala ng tao sa'yo? Ayan, our business, hope. Kapag ginawa mo yung business, you are helping other people earn. That's through you. Ikaw yung gagamitin ng Diyos para yung tao mabigyan ng hope, mabigyan ng pag-asa, mabago yung buhay nila. And napakasarap na feeling nun. Yung dahil inintroduce mo lang sa kanya yung business natin, inintroduce mo lang sa kanya yung opportunity na to, na yun nabago yung buhay niya. Naging successful siya. 'Di ba? Shiniran mo lang yun. Pinakita mo lang sa kanya yung opportunity na nakita mo. Ang maganda dyan, habang binibuild mo yung wealth mo, nakakatulong ka sa ibang tao. Yun yung impact. 'Di ba? And napakasarap sa feeling. Yung one day, may taong magte-thank you sa'yo kasi dinala mo siya dito sa business natin. Yung tao magte-thank you sa'yo kasi inintroduce mo sa kanya yung opportunity na meron ang business natin. Because sa simpleng sharing mo, doon nag-umpisang mabago yung buhay niya. Doon lang siya nagkaroon ng pag-asa. 'Di ba? Yun yung maganda dito. Automatic naman talaga nakikita ka. Yung pangarap mo, makukuha mo naman talaga. Ang tanong, ano yung impact na iiwanan mo? So dito sa business natin, we are not just building wealth. Hindi lang natin na-achieve yung time and financial freedom na gusto natin. We are living with a purpose. Okay? We are agents of hope. So kapag ka agent of hope ka, ano ba dapat ginagawa mo?
Shine-share mo ba yung hope o kinikip mo? Ayan, sabihin mo ngayon sa sarili mo, hindi ka lang dinala ng Diyos dito sa I Am Worldwide para kumita. Hindi ka lang dinala ng Diyos dito sa I Am Worldwide para sa pangarap mo. Dinala ka niya dito for a deeper and higher purpose. That is to share hope. Kaya ka nga tinawag na agent of hope. Ang tanong, yung presence mo ba nagbibigay ng hope? Kapag kinakausap ka ng iba, nakikita ka nila, ano yung nagiging impression? Nabibigyan mo ba sila ng hope? Napapangiti mo ba sila? Yan. So, isa buhay natin yan mga mentors. We are agents of hope. That through us, marami tayong masharean ng pag-asa, marami tayong masharean ng opportunity na makuha din yung pangarap nila. So, nagiging malalim na tayo. Of course, at first, ang gusto mo kumita ka lang muna for yourself. Pero kapag ka kumikita ka na kasi, ang hahanapin mo na dyan, significance. And ang maganda dyan, kakaumpisa mo pa lang, nakakapagtanim ka na dyan. Yan. Yun yung kagandahan ng business natin. O, ito tatandaan nyo ha, the measure of one's life is not its duration. Hindi sa kung gaano kakatagal na nabuhay dito sa mundo, but it's your donation. So for the whole duration na nabuhay ka dito sa mundo, anong ambag mo? Anong na-donate mo dito? Isa ka ba sa nag-spark ng hope sa maraming tao? Isa ka ba sa nagbigay ng pag-asa sa kanila? Isa ka ba sa magbibigay ng pangarap nila? Magiging instrument ka ba sa pag-achieve ng success nila? Ayan. So, syempre, the answer is yours. It's up to you. Pero mga mentors, ito yung business natin. Hindi lang siya pera-pera, hindi lang siya about benta-benta. Mas nagiging malalim siya. 'Di ba? Kasi habang ginagawa mo yung business, nakakatulong ka sa iba. Dito nga maganda sa business natin eh. Hindi ka kikita dito nang wala kang tinutulungan na tao. 'Di ba? So yung mga mentors natin, bakit ang lalaki na ng mga income nila? Kasi marami na silang natulungan, marami na silang napayaman. So ang key dito, mag-umpisa ka, magtrabaho ka, umpisahan mo sa sarili mo, i-build mo yung sarili mo. And then next na gagawin mo is tulungan mo yung mga tao na yumaman. Kasi kapag kayong tao na sumama sa'yo, napayaman mo, ikaw, automatic na. So yan yung business natin. Ang tanong, are you grateful mga mentors na part kayo ng business natin? Type nyo nga sa chat. O in fairness, congratulations meron tayong 5,400,000 na na mga solid attendees ngayong gabi. Walang bumitaw. Ayan. So tanong mga mentors, are you grateful na part kayo ng I Am Worldwide? Napakaganda ng business natin, no? Ayan. Of course, we are. So dahil grateful ka, gusto mo ba na mas marami ka pang ipagpapasalamat, sabi ko sana, ipagpapasalamat. Remember yung shinare ko sa GC? What you attract multiplies. So kung ikaw grateful ka sa lahat ng bagay, even sa business mo, nagmumultiply yan. 'Di ba? So be grateful lang mga mentors. Ako sobrang grateful ako na sa I Am Worldwide. May mga struggles, may mga hirap, normal yon. Pero ang tanong, nakikita mo pa ba yung ganda ng business mo? Are you still grateful kahit na nahihirapan ka sa business mo? Again, what you attract, it multiplies. 'Di ba? O, ayan mga mentors, ano yung key takeaway ninyo dito sa lesson natin? Lesson tuloy, no? Dito sa training natin ngayong gabi. Ano yung pinakatumatak sa inyo? Yan, type nyo nga sa chat. And by the way, mag-prepare na kayo. Picture taking na tayo, ha? O, labas na kayo sa mga camera ninyo. Ayan. So, finally, naintindihan nyo na kung ano ang leverage. Ulit-ulit natin tong sinasabi, leverage.
Oh, network marketing is a helping business, sabi ni Mentor Rama. Yes. Ganda ng business natin, no? Sila lang ba yung may key take away? May natandaan ba kayo sa mga shineko? Ang no? Grabe yung training natin ngayon. Ang lalim, ang heavy. Ayan, network marketing is not a bad thing. Yes. O, sige, labas na tayo mga mentors. Naku, pati si Yana nakinig. Buti pa yung bata, no? MLM is best marketing. Yan. So I hope na appreciate nyo na lalo yung sa business natin, no? And hopefully, mas totodo pa tayo kasi naintindihan na natin kung gaano kaganda yung business natin. O, nakita ninyo kung gaano kaganda yung leverage, di ba? Ang tanong, kailan nyo yan e-enjoyin? So habang pinapatagal ninyo yung hataw, tumatagal din yung result nyo. Kasi yung income mga mentors, automatic naman talaga yan. Ang tanong na lang is kung kailan. Ayan. So habang tinatagalan natin yung workout natin, ayan, yung result natin yung nagtatagal. Alright? So picture taking na tayo mga mens. Labas na kayo dyan. O, mahuhuli dito yung mga natutulog na. Hindi mag-o-open ng cam yung mga yan. Ayan. Mahuhuli dito yung mga naghihilik na. Mahuhuli dito yung mga nakahiga na. O, sige, ready na kayo? Ano tayo mga mentors? Heart. Kasi naintindihan na natin. So, syempre, dahil naintindihan na natin, mas mamahalin na natin yung business natin. Kaya heart tayo for today's video. Ayan, ang aga pa ho, 10 p.m. pa lang. O, ayan. O, so syempre, hindi na nga mag-open ng cam, hindi pa mag-heart yung mga tulog na. Alright, sige. So, in the count of 3, alisin nyo muna. Huwag muna kayong mag-heart-heart dyan. At baka pag-click ko mamaya, wala na yung mga heart ninyo. Okay? Brown out, sabi ni Oy, sige. So, 1, 2, 3, heart tayo. And smile. Ayan. Nakikita ko, mga heart-heart na dyan. Ayan. Thank you so much mga meds and congratulations. Nagstay kayong lahat dito. Walang bumitaw. Kahit na brown out, umuulan na. Ayan. So, bukas ulit, mga mentors, yung next na topic natin, mas iintindihin pa natin about sa business natin. So, matatapos tong 3 days training natin na to, na sobrang in love na kayo at baliw na kayo sa IM. Okay? So, yun yung goal natin ha. And by the way, sa mga hindi pa naka-enroll sa ating Million Builders Academy, ayan, i-message nyo yung mga mentors ninyo para i-send nila sa inyo yung link. And yung Million Builders Academy, mga mens, exclusive yon for members ha. Huwag muna kayong magpapapasok ng hindi pa member. Kailangan mapa-member nyo muna. Ngayon, kung gusto nilang mag-aral, gusto nilang mag-training, o sabihin nyo, mag-member muna sila. Alright? Magbayad na kayo ng tuition. Ayan. So, kunin nyo lang yung link, mga mentors. Alright? So, yun lang. Thank you so much for your time. And good night, everyone. So, sa mga leaders dyan, pwede kayong magmamha. Mahaba pa yung oras. Alright? Good night, mga ments. Thank you, Mans. Good night. Thank you po. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night, mga mens. Night po. Bye.